karapat-dapat na donor, sa living donor, dapat mga 18 to 60 years old. Para sa deceased donor, dapat malusog, tapos kahit anong edad hanggang 60 years old. Tapos yung pagsusuri nun, yung sa living donor, mas sinisigurado natin, 2 to 3 weeks, mas matagal. Yung deceased donor, mabilisan kasi nga, brain dead na siya. Tapos, yung pagtibok ng puso niya, binubuhay na natin through medications until such time na makuha natin ang kidneys tapos maibigay natin sa recipient. So, yung sa pagtatakda ng kidney transplant para sa living donor, ayon yan sa kagustuhan ng pasyente at sa doktor. Tapos sa deceased donor, agad-agad yun. So, mayroon ng deceased donor. Kaya nga sinasabi namin importante din yung mga telephone numbers ninyo. Kasi kung may deceased donor kami tapos nakamatch sa inyo, tinatawagan namin kayo agad. So, paggana ng bato, usually sa living donor, agad-agad din yung pagkasali nito. Tapos sa deceased donor, may tendency na medyo mabagal. So, posible na in the first week after transplant, magda-dialysis muna kayo kasi there's such a thing as delayed graft function. Hindi gumagana agad yung kidneys until about a week after, tsaka pa yung gumagana. And then, panganib ng rejection, syempre, mas mababa yung panganib ng rejection sa living donor compared sa deceased donor. So, ano ang mga layunin ng masusing pagsusuri sa donor? So, upang matiyak na walang sakit yung donor, tulad ng cancer, hepatitis at AIDS, kumukuha kami ng mga laboratories. Tapos, tinitiyak din namin na kakayanin ng donor yung operasyon niya at sinisigurado namin ligtas ang donor sa kahit anumang kapahamakan. So, ano-ano ang mga pagsusuri gagawin sa donor? So, meron kaming yung extensive na physical examination, tapos tinitingnan namin yung kalusugan ng bato niya. Kasi syempre, mag-donate siya ng bato sa ibang tao. So we want to make sure okay din. At yung natirang bato sa kanya, magiging okay din. Tapos, dapat wala siyang sakit tulad ng diabetes o infection kasi nag-apekto din yan sa katawan niya. And then, tinitingnan din namin yung uri ng dugo at tissue niya kasi gusto namin na compatible siya sa recipient. So, gumagawa kami ng ultrasound ng bato at x-ray ng bato to check. So, there are two ways kung paano tinatanggal yung kidneys mo. Tapos yung operation is called nephrectomy, yung pagtanggal ng bato. There are two ways, yung laparoscopic nephrectomy at open nephrectomy. Yung open nephrectomy, yun yung hinihiwa, tinatanggal talaga yung kidneys through yung operation. Yung laparoscopic, it's minimally invasive. Meron lang, mas konti yung sugat niyan. Okay, tapos yung hospital stay mo is less din. So yun yung open nephrectomy, yung binubuksan talaga yung katawan. So yun yung yung sugat sa donor yan. Yan yung laparoscopic nephrectomy, sabi namin minimally invasive. Merong parang TV tapos parang minimal instruments lang yung pinapasok sa katawan. So syempre, konti lang din yung sugat. Yun. So may camera kasi sa dulo ng instrument na pinapasok namin sa katawan. So tingnan mo, sobrang liit lang talaga ng mga sugat nila. Usually balik lang yung nilalagay namin. So, anong kaibahan ng open nephrectomy and laparoscopic nephrectomy? Yung sugat ng operasyon is obviously bigger sa open nephrectomy compared sa laparoscopic nephrectomy. Yung pagaling din sa open nephrectomy, usually makakauwi pagkatapos ng 5 araw. Yung sa laparoscopic nephrectomy, pagkatapos ng 3 araw, pwede na siyang umuwi. So, pagbalik ng trabaho sa open nephrectomy, usually nagtitake yan ng mga 6 weeks. Yung sa laparoscopic nephrectomy, 2 to 4 weeks lang makakabalik na siya sa trabaho. So, ayon sa pagsasaliksik, mababa ng panganib na namamatay sa donor nephrectomy. So, that's 0.03 to 0.05%. So, hindi yung totoo na nag-donate ka ng kidneys tapos kasi nag-donate ka, mamamatay ka na. Hindi. Yung lifespan mo is still the same as a normal person na hindi nag-donate ng kidneys.
because a person can function with only one kidney kasi nagko-compensate yun. So hindi yung totoo yung sinasabi nila na nag-donate ka ng kidneys tapos mas maikli na yung buhay mo. It's not true. So we have long-term studies to prove na kahit nag-donate ka ng kidneys, yung haba ng buhay mo is the same as a person, a healthy person na hindi nag-donate ng kidneys. As long as alagaan mo lang sarili mo. So pagkatapos ng donasyon, walang pagbabago sa mga sumusunod. Kakayahang magtrabaho, kakayahang magkaanak, at yung itatagal ng buhay. So yun yung sinasabi ko. If nag-donate ka ng kidneys, there is no limit to your quality of life. Pwede ka rin mabuntis at magkaanak, tapos pwede ka pa rin magtrabaho. So ano ang mga dapat malaman ng living donor pagkatapos ng operasyon sa ospital? Maaari nang tumayo at kumain pagkaraan ng isang araw yung yung donor. Tapos maaari na rin umuwi pagkatapos ng 3 to 5 days. Depende kung laparoscopic or open effectory yung ginawa sa'yo. So ano ang dapat malaman ng living donor pagkatapos ng operasyon? So sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo, makakaranas ng kaunting pananakit at kate sa sugat. Tapos hindi dapat magbuhat ng mabigat at dapat magpatingin sa doktor sa itinakdang araw. Usually, pagtapos na yung operasyon nyo, tapos pinauwi kayo, pinapacheck up kayo sa doktor after 1 week, after 1 month, after 6 months, and then after 1 year, just to make sure na okay lang talaga kayo. So, matapos ng 4 to 6 weeks, maaari nang bumalik sa trabaho, walang kinakailangang espesyal na pag-iingat pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo. Tapos, pwede mo nang ipagpatuloy ang regular na pagpatingin sa doktor. Tapos, pagkatapos ng 6 na buwan, pwede ka na rin mabuntis. So, yung sa panghahabang buhay, regular na magpatingin sa doktor, kahit walang nararamdaman. So, meron kayong dapat regular check-up. Kasi minsan, wala kayong nararamdaman, tapos may nakikita na kami sa laboratories o sa pag-check-up namin sa inyo, may nakikita na kami. At least, habang maaga pa, meron na kaming magawang paraan. So, dapat panghabang buhay, walang bisyo. So, walang paliligarilyo, pag-iinom ng alak, tapos bawal pa rin kumain ng matataba at maalat. This holds true kahit hindi ka nag-donate ng kidneys. Kasi yung smoking, yung alcohol, yung pagkain ng matataba, high risk yan para mag-heart failure kayo, mag-kidney failure, mag-high blood, which is really not good for your body. So, walang relihiyon na nagbabawal sa paghahandog ng bato o ng iba pang organs kung ito ay pagkakawang gawa. So, maaari bang